the action reflects on that person, hindi naman sa'yo. So, your value shouldn't really depend dun sa pag-alis niya. Kundi maging thankful na lang tayo na at one point in our lives, nandun yung taong yun for us. Ano mo, question ko rin yan, Miss Eme, bakit may mga tao talaga na nakikilala tayo tapos sinuturoan nila tayo ng lesson? Nag-enroll ba tayo sa kanila? Diba? Amazing day, K-Citizens! Welcome to your safe space, kung saan mental health mo ang bida at ang feelings mo valid lagi. I am MM. Let's talk, let's feel, let's heal together. I am Monsur, and this is Mema. Mental Health Matters. Season 3, it's okay! Happy Friday! Happy Friday Miss na naman. And happy Friday sa lahat ng ating mga K-Citizens na nanonood ngayon sa ating programa. Natapos na naman ang isang linggo na ito. Nakakapagod na linggo, DJ Parang lagi Monsur. naman. No, oo. Dati talaga pag bata ka, medyo hindi mo maramdaman yung pagod, no? Kasi yung pagod mo, may kasamang harot, may kasamang enjoyment, di ba? Kasi yung pagod party, di ba? Gala-gala with friends. Pero pag nag-work ka na, yun talaga yung totoong pagod. Ipapahinga mo na lang talaga yung weekend mo, DJ Monsur. Tsaka, excited lang din ako talaga para sa ating episode na ito. Yes. Kasi may 3 camera na tayo. Hello! Nakikita na nila yung full view natin sa merong likod. solo ko dito, merong kang solo dyan, at merong kaming, nandito kami dalawa. Ang yabang. So maraming salamat naman sa management at meron tayong bagong camera para sa ating program. Kaya manood naman kayo para Hindi mataas ko na nga alam yung saan ako views. titingin. Diba? Dadagdagan pa daw yung mga 7. Ang dami. So syempre something new. Ano bang something new sa'yo this week, Miss M? Something new talaga siya, DJ Monsur, kasi bagong-bago siya. Kasi first time ko kasi mag-guest speaker sa isang graduation ceremony. Uy, alam mo, dream ko yan talaga. Mag-guest speaker din. Ingitero. Talaga, so kamusta experience mo? Maganda siya, DJ. Sobra siguro sa ganda. I mean, siguro hindi pa enough yung word na sabihin na maganda. Siyempre, very overwhelming. Nung tinawagan kasi ako, hindi ko na-gets na yun pala yun, invitation. Ginoke kasi nila ako na invitation sa kasal. So, I was thinking na kasal talaga yung invitation. Pero huli huli nag-sink in na in-invite pala ako ng STI College Calibo to be their guest speaker for their graduates this year. Yun. So, medyo mula nung na-invite ako hanggang the night before, nagpapakaba ako di Sir. Kasi syempre, hindi naman kasi ako doon nag-graduate. Tapos, alam ko maraming mas successful, mas deserving. Pero sabi nga nila, syempre, you shouldn't belittle yourself because when an invitation comes and people have faith in you, you should just give it your best pa. So, yun. You've made it. Di ba? Parang pag gano'n, di ba? Pag in-invite ka sa isang graduation bilang guest speaker, parang you've made it. Parang sabi nila, successful ka daw kapag na-invite ka. Pero hindi kasi ako nagkwento about myself or about the story of my life or kung saang parte ako matatawag na successful. But may few reminders lang ako na binigay. More of about reminding the graduates na more than anything, it's important to choose happiness and to find their purpose in life. And sa parents na din, no, na with the changing times, it's very important to create a connection and a safe space for their kids. So, medyo mas dun ako nag-focus. Tsaka nag-trending din yan ata months ago na isang content creator siya. Hindi siya nakapagtapos sa pag-aaral, pero naging guest speaker siya. And then marami namang nagsabi na, oo nga, no, maganda rin na kapag nag-i-invite tayo ng mga guest speakers na hindi man sila yung like
milyonaryo or super kilala sa field nila, or super sikat. Basta meron lang ikaw ma-share na inspiring na kwento na in spite of all the challenges, diba, and setbacks, hindi yung naging dahilan para mag-succeed sa life, diba? So, nakakatawa. And for sure, na-inspire sila sa kwento mo. Diba? Yes. Pa-shy si Miss M. Parang nahihirap ko yung sabihin na, oo. Oo. Pero siguro ang masasabi ko lang, yung take away ko lang din, hindi siya is yung success, hindi siya sa title, sa positions, or sa ina-earn mo, but more of sa character mo throughout the years. That's what really makes you successful. Kung marami kang taong natulungan at pinasaya at binago na buhay because of the little things and the big things you did for them. Naalala ko kasi nung high school, tinanong kami, parang situational siya na question na, pag in-invite ka daw ba, kunyari nagkasabay daw, in-invite ka na mag-guest speaker sa school ninyo or sa kasal ng best friend mo, ano yung pipiliin mo? Ako lang ata ang pumili na maging guest speaker. Sabi-da-bida. Ang sabi daw kayo, wala kang kaibigan eh. Hindi, pero yun talaga yung nasagot. Hindi ko alam. Kasi, ang hirap pala mamili. Pero that time, ang pinili ko talaga yung pagiging guest speaker. Kasi parang feeling ko, yung ma-invite ka lang sa ganong klaseng event, 'di ba? Tapos may mga nakikinig sa may nagtiwala sa na mag-share na experience mo ng learning mo. Ibig sabihin talagang confident sila na you can really make an impact on the lives, 'di ba, of this graduate. So, naalala ko lang yung pinili ko. Pero ngayon babalik ko, ang hirap nga pala. Hindi, okay lang. Ano ba naman eh? Okay lang naman. Tanggap ko naman. Pero mahal naman natin yung ating alma mater. So, syempre, bukod sa may mga bago tayo this week na mga experiences and kwento, meron din tayong mga bagong Mema-Learn. So, sa akin mag-uumpisa ang Mema-Learn. Tama ba? Ay, 5 na ba ito ngayon? Hindi ko lang din alam. Basta, sige, ako na lang muna mag-uumpisa sa ating Mema-Learn. Ako, simple lang naman ang na-learn ko this week that siguro day by day I am training myself and my heart to accept disappointments from the people na malapit sa akin or from the people I love, 'di ba? Kasi pag sobrang malapit sa iyo yung isang tao, for example, family mo siya talaga or closest friend, tapos meron siyang nagawa or hindi nagawa na ine-expect mo from him or her, ang sakit nun eh. Parang, ba't wala siya nung kailangan ko siya? Yung gano'n, yung bakit nung may importanteng ganap sa buhay ko, hindi siya naging available for me, diba yung mga gano'n. Minsan, nakaka-disappoint, tapos nagkakaroon na kayo ng problema, 'di ba, sa relationship ninyo bilang magkaibigan or bilang magkapamilya. So, ako naman feeling ko hindi naman siya pagiging negative or pessimistic yung you train yourself to get disappointed, kundi para kailangan mo lang din i-understand na yung mga tao na to, hindi naman sila always yung best version ng sarili nila. Na may mga pagkakataon na weak din sila, fragile sila, or they can't really show up because baka they are also battling their own problems, yung mga sarili rin nila mga pagsubok. So, kailangan mo lang i-train din na minsan na-disappoint ka, not because para ma-immune ka na sa sakit, but because it also makes you understand, or makapag-isip ka na mas malawak pa sa mga bagay-bagay na hindi talaga lahat naaayon sa kagustuhan mo. So, yun ang aking Mema-Learn. Tama yun, kasi sometimes, iba, DJ Monster, it happens to us na even if we're struggling also, people don't see our pain, but they focus more on the times na we didn't show up kasi we're struggling. So, minsan, important nito, intindihin din natin sila. Yun lang din naman. So, ikaw, ano naman ang yung Mema-Learn ko kasi, DJ Monster, is sometimes when we protect our peace of mind, we have to accept that we become the villain in other people's story. Like, di ba, meron tayong mga nakikita natin ito madalas sa mga reels, sa drama-drama na ang dami ng ginawa na isang tao na mali sa atin. Kumbaga, we've been wrong several times. We've been hurt a lot of times. Pero hindi yun nakikita ng ibang tao kasi may iba na magaling talaga silang magpa-victim. And so, when we retaliate or kapag may ginawa na tayo to protect ourselves, medyo tayo na yung masama dun sa kwento. And it really happens even in real life. Pero na-realize ko kasi ngayon, DJ Monster, na okay lang talaga na maging masama ako sa kwento ng iba. Kasi these people who can judge me as easily as they can say something bad about me despite of the many things na I might have did good
for them, no? It won't matter kasi kung ganun lang kadali na ma-judge ka ng iba at ganun lang kadali na siraan ka nila sa ibang tao. So, why keep them in your life? So, in order to protect na lang my peace of mind, mas okay na lang na masama ako sa kwento nila at hindi na lang sila part ng buhay ko. Kasi parang hindi mo kailangang alagaan yung mga ganong klaseng tao at pilitin na isiksik sila sa buhay mo kung unti-unti lang din naman sinisira nila kung ano yung binibuild mo around yourself. So, mas okay lang din. So, sabi ko nga, at the end of the day, sa kwento talaga ng iba, masama talaga tayo. And it won't matter in as much dun sa mga tao na maganda yung kwento nila about us. At dahil season 3 na nga tayo Maki-Citizens, mas matapa kami dito. Pangalanan at... Uy, wala ang ganun na ba? At dahil Janet and Zoe, welcome, our special guest. Uy, pero hindi totoo. Yan yung nakakatakot sa panahon ngayon. Na may mga tao talaga na ang galing nilang baguhin yung kwento. Yung magaling talaga sila na sila naman talaga yung unang nangante. Sila naman talaga yung... Sige, palaki natin. Sino din yan? Di ba pinagdadaanan pala yun? Next episode, ito na yung problema natin. Oo, ilalabas na namin yung mga problema namin kung sino yung mga involved. Di ba may mga ganong tao na ang galing talaga magbaliktad ng kwento. So, sila talaga yung mga hindi mo na dapat patulan. Lalo na kung kunyari, ikaw hindi mo naman talaga laro yung ganyan. Yung bait-baitan, alam mo na, santa-santahan, pa-victim. Tapos siya, wala, hindi daw. Kaya, ano na lang, i-give mo na lang yan sa kanya. Tsaka tama yung sinabi mo, di ba, na maaaring masama ka sa kwento nila, pero mas masama naman yung amoy nila. Ere lang. So, yan ang ating mga mema-learn. So, syempre, ngayon din, ay hindi mawawala ang ating problema this episode. So, syempre, natatawa ko sa segment natin na ito, yung binabasa na natin. Oo, para makatipid sa editing. Kasi ganun din naman. Okay, so, ito sige. yung letter sender natin, DJ Monster. Ito yung kanyang problema. Hello po. Gusto ko lang sana maglabas ng saloobin at makahingi ng opinyon mula sa inyo. May nakilala akong tao na naging malapit sa akin sa loob ng ilang buwan. Dumating siya sa panahon na marami akong personal na pinagdaraanan, kaya malaking bagay ang naging presence niya sa araw-araw ko. Mula sa simpleng kumustahan hanggang sa mahabang usapan, naging bahagi na siya ng routine ko nang hindi ko namamalayan. Yan na nga ba sinasabi ko talaga. Huwag kasi mag-entertain ng mga ganyan eh. Pero isang araw, nagkaroon kami ng matinding tampuhan. Simula noon, wala na kaming komunikasyon dahil tinanggal na niya ako sa lahat ng paraan kung paano ko siya makakausap. Ang haba, blinak ka lang naman. Ang daming sinabi. Blinak lang naman siya. Okay, sige, go. Uy, sorry, hindi ako natatawa sa kwento. Natatawa ko sa segue. Hindi ko maikakailan na naapektuhan ako ng husto. Mas lalo pa akong nalito dahil may isang babae na matagal ng bahagi ng buhay niya. Noon pa man, naramdam ko nang mas komportable siya rito kaysa sa akin. Ngayon, nakikita ko kung gaano siya ka-active sa mga post ng babae at kung gaano siya ka-expressive rito. Bagay na bahagi kong maranasan mula sa kanya. Oo, nagbabantay Kaya nasasaktan. Oo, binabantayan kasi. Dahil dito, napapaisip ako kung baka magkaiba lang talaga ang naging tingin namin sa koneksyon na nabuo. Habang ako ay nagkakaroon ng attachment, baka para sa kanya ay isa lamang akong pansamantalang kasama sa isang yugto ng buhay niya. Sakit naman nun, pansamantalang kasama. In short, daging. Hindi ko naman siya sinisisi at alam kong malayo siyang piliin kung sino ang gusto niyang mapalapit sa kanya. Ang totoo, mas nahihirapan lang siguro akong pakawalan ang mga bagay na nasanay akong nandyan araw-araw. Oh. Sa mga nakaranas na rin ng ganito, paano nyo hinarap yung pagkawala ng isang taong naging bahagi na ng normal na takbo ng buhay ninyo? Ano ang nakatulong para unti-unti kayong makausad? Natulog na lang. Kasi wala tayong mali. Wala tayong laban dyan. Hindi ko na maganda. Hindi naman siya makarelate sa mga ganyan usapan. Hindi, pero kung friendship yung pag-usapan, makakomment ako. Hindi, kasi ako naman, wala tayong laban talaga dyan. Kasi hindi naman naging sila, Miss M. Diba? Tsaka, alam mo, may mga ganun talaga na may mga nakikilala tayo na akala natin yung simpleng friendship lang, di ba? Tapos, di ba, dahil nga,
na-mention niya rin doon, di ba, na parang dumating etong tao na to sa buhay niya sa pinakamahirap na pagkakataon ata ng life niya. So siguro sa kanya, doon siya sa tao na yun naglalabas ng mga sama ng loob, naging safe space niya rin yung tao na to, di ba? Tapos yung tao naman na to siguro magaling din makipag-usap, ganyan, di ba? So, syempre, mahuhulog ka talaga, di ba? Lalo na pag medyo, ka pa, lungkot-lungkutan, tapos may taga-comfort ka, ay, babe! Ramdam na Sinasabi ramdam ko ko sa'yo, yung bawat salitang sinasabi mo. Ako po talaga yung set. Ginamit ko lang yung programa na to para maglabas sa sama na loob. Hindi, pero ganun, di ba? The more na, medyo emotional ka, may mga pinagdadaanan ka, mas madali ka talagang ma-fall sa tao na pinakamalapit sa'yo ng mga oras na yun. So, hindi rin naman kita masisisi for that. Oo naman, kasi di ba may iba kasi na it takes years to build connection to other people. Mm-hmm. Pero yun nga, since nasabi kasi sa kwento na kung saan yung pinaka-difficult time ng buhay niya, tapos dumating yung taong yun, syempre, with all our vulnerability ba, and feeling natin na wala tayong kakampits, may darating na tao. Kung pogi rin. Yummy rin. Ay, wala Tapos na. sunod yung letter sender, merong picture na Oo, di ba? kasama. Para makita natin kung gaano kasarap. Sarisa. But syempre, we have to accept na attachment and connection is different for other people. Pwede kasi na sa akin, big deal talaga yung DJ Monster. Pero sa'yo, parang wala lang yun. As a friend, ginawa ko lang yun. Pero pag sa akin kasi, pwede kasi na-overanalyze ko na siya na, hala, bakit siya nandito? Bakit niya ako sinasamahan? So, magkaiba kasi yun for two people. Iba siguro yung dating sa kanya, iba din yung naging impact sa'yo. So, hindi lang siguro kayo nagtugma or baka nga na overanalyze mo lang yung mga pinakita niyang actions. Mm-hmm. Pero, gusto ko rin i-justify yung letter sender natin. Minsan kasi talaga, may mga tao rin talaga, DJ Monster, na alam naman nila yung gravity ng actions nila. Alam naman nila yung effect nila sa ibang tao, pero pinapaasa din naman nila yung tao yun. Kasi gusto nila yung pakiramdam na they are needed. Yes. Tama. Oo, may mga ganun din na tao, na mga pa-fall din talaga. Yung kunyari sasabihin nila, hindi, lang kami, friendly lang talaga kami. Yung pagiging friendly nyo, may halong kaharutan yan, kaya hindi nyo rin maiiwasan. Di ba dapat kasi may boundaries yan eh. Pero ang akin natin naman kasi dito sa letter sender natin, alam mo naman from the very beginning na hindi naman talaga clear kung ano yung sa inyo eh. So talagang wala kang panghahawakan, di ba, na you feel like you were betrayed or you've been cheated on kasi hindi naman kayo. However, yung nararamdaman mo naman yan, na yan na sakit, yung pain dahil sa nangyari, valid naman siya because nag-invest ka rin naman ng emotions eh. No? So siguro ngayon, ang kailangan mo lang gawin is kung kaya nyo pa namang mag-usap, kung kaya mo pa mag-reach out, diba, to clear things out, then go ahead, diba? Pero kung alam mo talaga dumidistansya na siya, and then hindi ka na niya talaga binibigyan ng pagkakataon, diba, na makausap siya, then it's very clear naman na tapos na yung sa inyo, 'di ba? Yung phase ninyo na talking stage, 'di ba? Ay nasa stage na kayo na no talking. Di na kayo nag-uusap. Pero problem si Shemo, so it's very common. I have to agree, lalo na sa mga teenagers. Kasi nangyayari talaga to. May similar din ako, although hindi siya Ilabas mo yan, Miss M. Hindi siya yung kahit romantic. maganda ka, alam kong naranasan mo. Pero siya, parang platonic siya in a way. Yung mga friends ba, na akala talaga natin na they're gonna stay with us until we grow old. Yung plinano na natin na sa kasal, sa mga binyag, sa mga ganitong okasyon, sa graduation. Pero realize na nawawala na lang silang bigla. May mga ganun, di ba? Di ba last topic natin about sa friends. Ito naman medyo more romantic kasi yung dating nito yung nauna platonic. So, nangyayari siya, feeling ko marami talagang nakakaranas nito. And the common question there is, was I not enough? Hindi ba ako enough to keep the friendship? Hindi ba ako enough to venture into a relationship? Yung mga ganong tanong di siya Monster. Pero, naiyak ako. pero, ang dapat siguro nating tanongin is, wag nating i-doubt yung pagiging enough natin para sa ibang tao. Kasi the right person will always find us enough regardless of our flaws. Yung mas tanungin natin is, what is this person trying to teach me in my life? Which is sa nangyaring kwento ng letter sender natin. Siguro yung learning na binigay sa'yo nung taong to siguro is that you have to be thankful lang na there was someone who was there during that season when you needed connection the most. But other than that, if that person decided to walk away or kung lumayo sa buhay mo nang walang paalam,
it's normal to question with a lot of whys. But then, the action reflects on that person, hindi naman sa'yo. So, your value shouldn't really depend dun sa pag-alis niya. Kundi maging thankful na lang tayo na at one point in our lives, nandun yung taong yun for us. Ano mo, question ko rin yan, Miss Eme, bakit may mga tao talaga na nakikilala tayo tapos sinuturuan nila tayo ng lesson? Nag-enroll ba tayo sa kanila? Diba? Gusto ko jowa gusto ko relasyon, binigyan mo ko lesson, nakakainis naman. May mga ganun talaga. Pero kasi, di ba, minsan, Miss Eme, may mga dumadating na tao sa atin, ano man siya, jowa man or friendship or kahit na sino, di ba, na parang pag nakita mo siya, parang, ay, green flag siya talaga. Na yung parang, hala, ang bait niya, napaka-maasikaso niya, talagang nararamdaman ko na importante ako sa kanya. Tapos, parang eventually, parang nag-iiba na siya. Di ba? Bigla, nagiging red flag na lang siya na doon ka na kasi nag-focus sa parang mga good things. Tapos hindi mo na alam na may mga ginagawa na pala siyang hindi maganda. Di ba? Parang pakwan, akala mo green. Pagbukas mo, red pala. Uso yung ganyan na yan. Saan galing yan? Hindi ko rin alam. Siguro galing sa sakit ng nakalipas. So, kasi narinig ko rin sinabi yan. Pakwan, diba? akala mo green, pero pagbukas mo, red naman pala. So, oo, may mga ganun talagang tao na you thought na ganun sila, pero ginawa lang naman pala nila yon because may gusto lang silang kunin or gawin sa'yo, and then after they did it, wala na, goodbye na sila. So, siguro sa ating letter sender, isa lang siya sa mga tao talaga na nakikilala mo sa buhay mo na they were not meant to stay longer, no, they're not meant to be with you for the rest of your life. Siguro talagang nauga lang siguro yung mundo mo nung dumating siya, pero mahirap na ulit bumangon siguro for now, pero itry mo lang din, no? Lalo na kung bata ka pa, marami ka pang mas makikilala, nasasaktan ka pa. Hindi, na ano pala, na mas mai-inspire ka, na mamahalin ka, ganon. So, oo, wag ka lang tumigil na magmahal and to meet new people in your life just because you got hurt this time. And as a takeaway, no, people come to our lives for a reason, for a season, and for a lifetime. And wisdom is learning not to confuse yourself kung para saan ba siya dun sa reason, sa season, or sa lifetime. And siguro yung magandang dinala ng experience na to from you is yung lesson na next time around na may dumating na tao na ganun din yung maging dating sa buhay, ganun din yung maging gawin niya sa buhay mo, like in your lowest times, may dumating. Siguro it's important really to draw the line. Lalo na kapag feeling mo, ikaw na naman, baka may nade-develop ka na ng mga feelings or masyado ka na maging attached. Yung, alam mo na siguro yung difference kung yung pinapakita ba ng taong to is in a friendly basis only or kung you're really someone special to him. So it's really important to, hindi naman sasabi mo nga label, but to really know lang kung ano yung real intentions ng tao. Oo, tsaka masakit yan naman talaga ngayon. Pero pag lumipas na yan, talagang magiging part na lang yan ng kwento mo. Tapos pagtatawanan mo na lang, ang cringy naman. Diba? Meron na yung mga kwento ng mga high school tayo na may mga crush, diba? Na, syempre sa panahon natin, naman tayo talaga nagpo-post sa mga nararamdaman natin, sinusulat natin, gumagawa tayo mga tula. Oo, nakakaya. Alam mo kung ano yung pinaka-nakakaya talaga nangyari. Hindi ko alam kung na-share ko na yung, yung tawag dyan, ay, nakakaya mag-share. Sabihin mo na! Yung pinaka-nakakaya siguro na experience ko, yung hindi na ako bata nito, pero parang nasa early 20s, ganyan. Tapos, habang nag-on-board sa radyo, on-air ako doon, tapos parang nag-video ako, kadiri. Nag-video ako, tapos kumakanta ako, this song is... Ay, sinabi mo? Oo. Tapos sinad ko sa kanya, tapos nakakadiri talaga. Pero, diba, yung mga ganun. Tapos, nung panahon na yun, nung hindi na kami nag-usap, parang, sakit, iyak-iyak ako. Pero pag naalala ko siya, then nakaka-chat ko pa rin naman siya. Sabi ko, kadirit, ang dami kong pinapadalang mga poems sa kanya. Tapos pag chinecheck ko, English, mali-mali naman grammar. Ang cringy. Pero yun nga, kumbaga, masakit siya talaga ngayon. And it's okay, ramdamin mo siya. Pero pag nakalipas na yan, tatawa naman, didiri ka na lang sa self mo talaga. Kasi ako, At kaya matatawanan na lang namin yung mga ganyan. So, hopefully nakatulong kami sa'yo. At yun nga, sa mga K-citizens natin, feel free to share your problems. Kasi pagdating dito, no judgment. Although tumatawa lang talaga kami. Pero, syempre,
all your feelings are valid. Tsaka nagpapasalamat kami kasi talagang pinagkakatiwalaan nyo kami sa mga problema nyo na yun. Si Miss M, Minsan nagiging vulnerable din tayo, nagpapakwento tayo sa yung mga naaalala rin natin, tayo na, ba yan, nakakahiya. At ba ko pa sa ginawa yun? Dapat di na lang ginawa. But anyway, and of course, ayan, pa rin po kayo magpadala ng inyong mga problema sa ating Facebook page. Ayan, at syempre sasagutin namin yan. Pipiliin namin yung mga i-feature dito sa programa. So maraming salamat. Siyempre, before we wrap up this episode, ipakita muna natin kung sino ang ating winner sa ating Il City Raffle. Eto na, ikaw na ba to? Congratulations sa'yo! Abangan na susunod namin ng mga pag-giveaway, mga pa-premyo dito sa ating programa pag may sponsor. Maraming salamat sa ating K-Citizens na nanonood sa ating Community Channels 1 and 24. At ganoon din sa ating Facebook page and YouTube. Don't forget to react, comment, and share this episode. Abangan ang next episode namin next week dito sa programang Safe Space Mo. Ito ang MEMA. Mental Health Matters. Season 3, It's Okay! MEMA Mental Health Matters would like to thank Congressman Papa Jess Marquez. Movement of Gratitude.